Bago natin simulan ang ating kwento, binabati ko muna ng magandang araw o magandang gabi ang lahat ng nanonood saan mang sulok ng mundo. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. At kung nagustuhan mo ang ating mga aswang story, malaking tulong ang pag-like at pag-share ng ating video. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At ngayon, ihanda ang sarili, patayin ang ilaw, at makinig ng mabuti dahil ang kwentong maririnig ninyo ngayong gabi ay pinamagatang Ang Katok sa Bintana tuwing 3:00 ng madaling araw. Simulan na natin ang kwento. May mga katok na mas mabuting huwag sagutin, lalo na kung 3:00 ng madaling araw at alam mong wala namang tao sa labas. Dahil minsan, ang kumakatok ay hindi tao at kapag nagkamali kang sumilip, baka ikaw na ang susunod nitong balikan. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Napapalibutan ito ng matataas na puno ng niyog at malawak na tubuhan. Ayon sa matatanda, kapag sumapit ang 3:00 ng madaling araw, may maririnig daw na 3 katok mula sa bintana. At kapag narinig mo yon, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang sisilip. Isang gabi, dumating sa baryo si Marco. Umuwi siya mula Maynila upang bisitahin ang lupang minana niya sa kanyang namayapang lolo dahil wala siyang ibang matutuluyan na pagdesisyunan niyang matulog sa lumang bahay. Bago magdilim, pinuntahan siya ng matandang kapitbahay na si Aling Rosa. "Marco, sigurado ka bang diyan ka matutulog?" "Opo, Nay. Isang gabi lang naman." Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. "Kapag may kumatok sa bintana mamayang madaling araw, huwag mong bubuksan ang kurtina." Napangiti lamang si Marco. "Baka sanga lang po ng puno," umiling si Aling Rosa. Walang puno sa tabi ng bintanang iyon. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na umalis ang matanda. Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong paligid. Walang sasakyan, walang tao. Tanging tunog ng mga kuliglig at hangin sa tubuhan ang maririnig. Bandang 12:00, nahiga na si Marco. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Aling Rosa. Makalipas ang ilang oras, nagising siya, tiningnan niya ang cellphone niya. 2:59 AM. Biglang tumahimik ang mga kuliglig, pati ang hangin ay tila nawala. At pagkatapos, napabangon si Marco. Napatingin siya sa bintana at dumating ang pangatlo. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Naalala niya ang bilin ni Aling Rosa. Huwag sisilip. Pinilit niyang humiga ulit. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may narinig siyang boses. "Marco." Nanlaki ang mga mata niya. Pamilyar ang boses. "Marco, anak, buksan mo." Boses yon ng kanyang ina, pero imposible. Dahil nasa Maynila ang nanay niya, kinuha niya agad ang cellphone at tinawagan ito. Ilang ring lamang, sumagot ang kanyang ina. "Hello anak, bakit?" Napalunok si Marco. "Nay, nasaan po kayo?" "Nasa bahay, bakit?" Hindi nakasagot si Marco. Dahil habang kausap niya ang kanyang ina sa cellphone, narinig niyang muli ang parehong boses mula sa labas ng bintana. "Marco, buksan mo ako. Biglang naputol ang tawag at kasabay noon." Mas malakas na ngayon ang katok. Unti-unting lumapit si Marco sa bintana. Alam niyang hindi siya dapat sumilip, pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kurtina at bahagya niya itong binuksan. Walang tao. Madilim lamang ang bakuran. Napabuntong hininga siya. Ngunit bago niya maisara ang kurtina, may tumulong maitim na likido mula sa itaas ng salamin. Dahan-dahang tumingala si Marco at doon niya nakita isang babae ang nakadikit sa dingding sa ibabaw ng bintana. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha at napakalaki ng mga mata. Ngumiti ito at ipinakita ang mahahabang pangil. Napaatras si Marco. Biglang bumukas ang bintana. Tumakbo siya papunta sa pintuan. Pero bago niya ito mabuksan, may narinig siyang malakas na kalabog sa bubong. May gumagapang sa ibabaw ng bahay. Mabilis. Palapit ng palapit sa pintuan. Hindi na nag-isip si Marco. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas.
Habang tumatakbo sa madilim na kalsada, may naririnig siyang malalakas na pagaspas ng pakpak sa likuran niya. Hindi siya lumingon hanggang makita niya ang bahay ni Aling Rosa. Aling Rosa! Binuksan agad ng matanda ang pinto at hinila siya papasok. Maya-maya, may malakas na bagay na dumapo sa bubong. Tahimik na nagdasal si Aling Rosa habang hawak ang isang lumang rosaryo. Makalipas ang ilang minuto, tumila ang ingay. Kinaumagahan, bumalik sila sa lumang bahay. May malalalim na gasgas sa dingding at sa ilalim ng bintana. May nakita silang mahahabang hibla ng buhok. Doon sinabi ni Aling Rosa ang katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, may babaeng nakatira raw sa kabilang baryo na pinaghihinala ang aswang. At isang gabi, pinatay ito ng mga taga-baryo. Bago ito mamatay, nangako raw itong babalik sa bawat pamilyang tumulong sa pagpatay sa kanya. Isa sa mga taong iyon, ang lolo ni Marco. Hindi na muling natulog si Marco sa lumang bahay. Ipinakandado niya ito at bumalik sa Maynila. Ngunit makalipas ang isang linggo, nagising siya sa kanyang apartment. Kinuha niya ang cellphone, 3 o'clock am, at mula sa bintana ng kanyang kwarto. At isang pamilyar na boses ang bumulong. Marco, akala mo ba hindi kita masusundan? Wakas.